Welcome ulit kayo sa channel ko at magandang araw sa inyong lahat. Actually, hapon na, medyo makulimlim na, 3 p.m. at napakaalinsangan pa rin kasi mukhang uulan. Pero ngayong araw na to, ang topic natin ay tungkol sa ready to lay pullet, ang kanilang pangingitlog. Bakit late na nangitlog? Bakit maagang nangitlog? So may mga factors na nakakaapekto dito. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago dito sa channel ko, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg business. Kaya kung nandito ka na rin lang, panoorin mong buo ang video at sana huwag mag-skip ng ads, lalo na kung ito ay short ad lang naman. Para tulong na rin sa channel ko. At salamat sa inyong lahat na nandito sa channel ko, laging nakasupport, laging pinapanood ang video pagka nandyan na. At yung mga bago, salamat nasagang ninyo ang channel ko. Itong ready to lay pullet, no, maraming nagkaka-interest na mag-alaga nito. Kasi siyempre marami sa tayong mga Pilipino, no, ang hinahanap natin ay pagkakakitaan. Siyempre maraming pumapasok sa industriyang ito na mga bago talaga. Yung halos wala pa silang knowledge about dun sa papasukin nilang industry or kulang ang kaalaman nila. Nakakarinig-rinig na rin sila tungkol doon kung paano i-manage, ganyan, no? Pero hindi sapat. So, may mga nagtatanong kung bakit daw 20 weeks old na yung RTL nila ay hindi pa nangingitlog. May mga factors kasi na nakakaapekto dun sa maaga at saka late na pangingitlog ng mga ready to lay pullet. At isa na rito yung breed, no? Kasi actually meron yung standard na weeks na or age na kailangan umpisa ng mangitlog yung mga ready to lay pullet. At ito ay nagre-range doon sa 17 to 18 to 20 weeks. Bakit 17 to 18 to 20 weeks? Kasi kung ang breed niya ay yung halimbawa parang yung native chicken, maabot yan ng 20 weeks bago mangitlog. Yung mga free range chicken, ganyan, no? Nakalagay doon actually, kung babasahin mo 18 weeks yung free range, pero may mga umaabot na 20 weeks. Actually yung mga yung mga Rhode Island Red Corn, umitlog yan first day ng 21 weeks. Pero okay pa rin 'yon, no? At pero yung mga decalb usually pagka nag-cage sila, mga nandun sa pag may maaga, minsan may maaga 17 weeks ganyan, o kaya pero pinakamarami nandun sa 18 weeks. Pero may mga 17 weeks. Pag cage nila, next week, itlog na sila. At may factor kung bakit nagiging ganon na may maaga at may late na bukod dun sa breed, no? At isa na rito, yung uniformity. Kasi kung pangit ang uniformity, no, yan ang mahirap mahirap mong i-manage yan, matagal bago mo hintayin na may mangitlog. Kasi halimbawa bumili ka ng ng ready to lay, online mo binili, hindi mo nakita yung RTL na binili mo, dumating sa iyo hindi na-meet yung timbang na dapat timbang nila para sila ay makaredy ng mangitlog. Kasi ang weight ng dapat na RTL ay nandun sa 1.135, or kung minsan ipinapasa na namin yung ipinapasa na namin yung 1.1, ganyan. O yung 1 kilo, sige na rin, pagbigyan mo, basta makapuno lang dun sa, dun sa flock na in-order mo. Pero, kung 900 grams, kasi yung 1 kilo, pa rin yun, ang tawag dito, at least mas madali na lang na ipahabol mo, yung pahabulin mo, no? Pero yung 900 grams, kung halimbawa, no, may mas maraming 900 grams o 800 grams dun sa ibinigay sa'yo, pero sila ay 16 weeks na, mahirap ihabol yon. Matagal mo pang aalagaan yon. Kaya nga, yung iba, sinasabi nila na yung binili nilang RTL ay bata pa, mga ganon. Pero, ang case na ganon kasi hindi lang dahil bata pa, pero pwedeng mixed age yon, or pwedeng yun na yung age niya talaga, 16 weeks old, pero may pinagdaan ng sakit nung mga nandun pa sila sa grow out farm. Kaya importanteng makita mo ang grow out farm na bibilhan mo, mabisita mo bago ka umorder, bago ilabas,
pagkabago i-out doon sa grow out farm at para i-deliver sa'yo, dapat makita mo rin na healthy yung mga kiti na tiningnan mo noon, na healthy noon. At least kasi makikita mo yung history. Ganon. Pero kung online kasi, syempre, o kaya mga package, syempre, di ba, hindi mo na alam kung ano ba yung mga yon. So, yun yung isang factor na nagiging delayed yung pangingitlog nila or nagiging advanced. Kung maganda ang uniformity nila, yun yung maaga, maganda yung start ng pangingitlog. Mahihit nila yung talagang halimbawa, yung RTL na yun dapat ang age niya dapat na mag-onset of laying 18 weeks old na-target niya o kaya mas maaga pa, di good yung yung RTL mo, ganon. Ano ba yung uniformity na sinasabi ko, no? Yung uniformity, yun yung yung pagkakapantay-pantay ng palong, halos kasi may makikita ka, 'di ba? May mga RTL kang makikita na may tumubo na, may nakatubo na, may tumutubo pa lang, merong lubog na lubog, mas marami pa yung lubog. Parang gano'n, yung hindi pa umaangat yung yung palong nila sa ulo nila. Maputla pa, mga gano'n. So, yung mga ganun na yung mga ganun na uniformity ay hindi maganda. Kung nandun ka na sa 50% uniformity, pangit na ang uniformity. Pagka nandun ka sa 90% uniformity, maganda ang uniformity mo ng ng flock mo. Kasi syempre, konti lang yung hahabol, no? So at saka ang isa pang tinitingnan doon sa uniformity, yung body conformation, yung pag hinawakan mo makikita mo talaga na maganda yung niya, yung katawan niya, no? Develop na yung muscles niya dahil syempre yung timbang niya. So yun pa rin yung timbang, yun ang tinitingnan sa uniformity kasi nga yung timbang niya nandun target niya yung timbang na dapat siya ay ready na mangitlog. So, yun yung magandang yun yung included dun sa magandang uniformity, no? Yung maganda na yung halos pantay-pantay yung tubo ng palong, yung timbang niya nandun sa talagang hindi lumalayo dun sa 1.135 na na timbang, no? Kasi ganito naman, kung halimbawa may overweight din, no? Hindi rin pwede kasi ang tendency nun ay matagal mangitlog or hindi na totally mangingitlog kung overweight. Doon sa pag-cage mo pa lang, hindi dapat lalampas doon sa timbang na yon yung yung timbang ng mga manok na yon. Kasi kung nag 1.4 na, nandun pa lang sa 16 weeks, parang broiler na. parang meat type na yung ginawa, di ba? Yun yung isa sa mga factors na nakakaapekto ng late or early onset of laying. Isa pa, yung management. Halimbawa, yung RTL ay 16 weeks. So, nakita mo okay naman. From grow out farm, maganda sila, maganda yung uniformity, maganda yung body conformation, ganyan-ganyan, So, okay. Ngayon, ibig sabihin maganda ang management ng grow out farm sa kanila. Kaya napalaki nila ng maganda, napalaki nila ng maayos yung mga kiti hanggang magiging ready to lay. I-deliver sa'yo. So, ikaw na farmer, syempre, ine-expect mo na maganda, di ba? Pero, minsan may mismanagement na nangyayari. Halimbawa, kagaya ng sa feeding, no? Sa feeding management. Kasi sa feeding management, minsan may mga farmers na gusto nilang mag-alaga ng pangitlugin pero namamahalan dun sa commercial feeds na kasalukuyan. Kasi syempre kung halimbawa, lalo na kung backyard, medyo umaangal-angal din yan kung mahal ang feeds. So, lalo na sa backyard, naghahanap yan ng katipiran. So, kung nandun ka sa backyard, magtitipid ka ng feeds. Mismanagement na yon. Kasi nga, hindi mo kailangang tipirin ang feeds ng mga ready to lay na ikinage mo, lalo na kung umpisa pa lang magtitipid ka na. At kung mali ang ipapakain mo sa ready to lay pullet mo. So, yun yung isang cause ng pagiging delayed ng onset of laying.
At kung okay naman, no, kung hindi naman kung okay naman ang management doon sa grow out farm, okay naman ang management mo doon sa pakain, nakukuha mo yung tamang grams ng pakain mo at tama yung pinapakain mo para sa kanila, para sila ay makapag-develop ng itlog, para sila ay makapag-produce, mapapaaga ng pangingitlog or matatarget niya yung week na dapat sila ay mangingitlog na. Yun yung mga major na factors kung bakit late o maaga yung pangingitlog. At isa pa pala yung yung halimbawa, nandun na sa'yo, nagkasakit pala. So, madidelay yun. Sa halip na matatarget niya yung pangingitlog niya, malilate siya. Hindi lang lagi, kasi yung iba nakikita ko, kasalanan ng di ba, sinasabi nila, kasalanan ng supplier, mga ganon. Kasalanan ng ahente, mga ganon. Pero, alam nyo, mag-rule out muna kayo. Ano kayang nangyari? Di ba? Kailangan alam mo yung, pero dapat alam mo naman yung i-rule out mo, kasi baka mag-rule out ka, lagi naman nag-e-end doon sa ahente ang may kasalanan, kaya supplier, di ba? So, ano kayang nangyari? O, di ba? Bakit late? So, nung binili ko, di ba? Isipin mo, nung binili ko, saan ako bumili? Online ba? Tiningnan ko ba? Doon sa farm, binisita ko ba? Nakita ko ba? Ganon. So, kung okay naman yun, di cross. Diba? I-cross mo yung dapat na iisipin mo yung cost. Pagdating sa akin, ikinades ko. Diba? Pagdating sa akin, ikinades ko. Tiningnan ko bang maigi? Nireject ko ba yung mga below 1.1 kilo or yung 1 kilo man lang, no? Nireject ko ba yung underweight? Ganon. Nireject ko ba yung underweight? May defect? Nireject ko ba yung mukhang may sakit? Ganon. So, pagka okay, cross mo, okay naman, di ba? Tapos pagdating sa caging, after caging, ginawa ko ba yung tamang pakain ba yung pinakain ko? Yung yung grams ba na dapat kakainin nila ng first day pa lang nila ng buong week, no? Kasi buong week yun na bibigyan mo, limbawa nag-cage ka ngayon, no, 16 weeks. Dapat papakain mo at least 65 grams ng ng pre-lay kung okay yung uniformity na nila. Pero kung hindi pa, merong solusyon doon. At sa susunod na video, yun ang yun ang gagawin ko, no. Kung anong gagawin mo, kung hindi pantay-pantay yung mga yung uniformity ng ng RTL mo. Ganon, kung may payat, ganyan. Hindi mo na lang natanggihan yung nag-deliver sa'yo, kinuha mo na kasi gustong-gusto mo magkaroon ng ready to lay, kinuha mo na, basta, di ba? hindi ka na, nahiya ka na magsabi na, uy, naman ito, underweight naman, bakit ganyan ang palong lagalagari? Di ba? Kasi sabi nung nagtanong sa akin, lagalagari daw yung yung palong ng manok niya. Hindi, nahiya ka nang mag-reject, so tinanggap mo. So alam nyo, dun sa susunod na video, yun ang gagawin ko. Tuturuan ko kayo kung anong gagawin ninyo kung ganun yung case na nangyari, no. So yun, kaya importanteng makita. So yung din, halimbawa nandun na sa iyo, no? So yung sinasabi ko kanina nga, baka nagkasakit, gano'n. So i-rule out niyo kung ba, o nung naka-cage na, nagkasakit ba sa akin? Or nagkasakit ba doon? Tapos umulit ba ngayon? Parang gano'n. Di ba? Tingnan yung maigi. Para makita nyo kung ano yung cause, kung bakit na-delay yung yung pangingitlog ng RTL ninyo. Pero wag kayong mag-alala kasi nga, 'di ba, ang pangingitlog naman ng RTL ay nandun nga sa 17 to 18 to 20 weeks. So kung halimbawa man lang na dapat yung RTL mo 18 weeks dapat mangingitlog 'yon, pero 20 hindi pa, malay mo baka kinabukasan ng umaga mangingitlog na, 'di ba? Pero makikita mo naman kasi kung mapula na yung palong, maganda na yung tubo, tumutunog-tunog na, di ba? So, malapit na mangitlog. Ang ipag-aalala mo, yung talagang walang pag-asa, yung makikita mo na, tagal. Kung 21 weeks, beyond 20 weeks, no? Beyond 20 weeks, 21, 22, 23, 24, hindi pa nangitlog, pull out mo na, di ba? Kasi, paano ka naman magpapaitlog kung 20, kung ayun na yung age niya, dami mo nang nagastos sa feeds, di ba? Pwede mo, basta ganon.
Ah, pwedeng i-pull out mo na yon, di ba? I-pull out mo na lang kaysa naman hintayin mo mangitlog. Kailan? Hmm. So pag bili ka na lang ng iba na maganda-ganda, siyempre lesson learned. Tingnan mo ng maigi. Yung ganon, no? 'Di ba? Huwag kayong mahiyang mag-reject ng ng mga hindi magandang RTL na na-deliver sa inyo. So, para dun sa mga nag-aalala kung bakit hindi pa nangingitlog ang 20 weeks, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Baka naman kinabukasan ng first day ng 20 weeks, ay 21 weeks. Parang sa akin, yung RIR ko, nihintay ko, sabi ko 18 weeks mangitlog ka na. So, 19 weeks, 20, and then first day ng 21 weeks nang itlog na. And then ngayon, pinapakinabangan ko na ng yung kakaunting bilang ng RIR ko. So, yun. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pagka 24 weeks, 25, 30 weeks at hindi pa nangitlog, dispose mo na. Oo naman. Anong gagawin mo? Pakakainin mo, hintayin mong mangitlog, hindi na pala. Hindi, dispose mo na lang, di ba? So sana may natutunan kayo dito sa video ito at abangan ninyo yung susunod na video kung anong gagawin mo kung hindi pantay-pantay ang uniformity ng ready to lay na na-deliver sa'yo para sila ay makahabol, di ba? So hanggang dito na lang at salamat sa inyong lahat. At sana yung mga bago, no, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at pakishare itong mga videos at itong channel ko. Thank you sa mga liker, sharer, subscriber, at sana pagpalain tayong lahat.